Bakit naggagana naman? Ayan. Yan na. Mm. Mm. Mag-inform pa lang siya. Okay, sige. Ayun pala. Okay. Ayan. Thank you po. Naka-live na po tayo. Thank you po. Hello po. Ayan. Wala pa palang viewers, no? Nag-hello ako. So, pupunta tayo sa FB. Opo nga, nawala si Susie. Si Susie. Hello po. Ayan, yan. Ayun, nawala Ayan. ka po. Oo nga po. Hindi, nagulat din ako kasi nawala din. Hindi ko na rin nakita sa screen ko eh. Ayan. Naka-live na po tayo, no? Opo, naka-live na po tayo. Sige po. Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Mag-start na po tayong mag-tag sa ating mga family, sa ating po mga relatives and friends, mga co-worker niyo po, sa lahat po na inyong kakilala. May 5 minutes tayo, no, Sister Len, ano? Opo. May 5 minutes po tayo para i-share po ito sa lahat. So, start tagging na po, ano, salamat. 5 minutes. Start tayo ng 8:13. Magandang gabi po sa lahat. Hello? Ayan, di namin kayo nakikita. Meron na bang viewers? 2, 3. Nakita mo po? Hindi po. Hindi ko pa nakikita kasi gagamitin ko tong iPad eh. Si ano pala yan? Bastard. Hello po. Okay, Sir Len. Mag-start tayo ng 8:30 po. After 5 minutes. Live na tayo for 3 minutes din. Salita ka naman po. Hindi po busy. Kasi, ano po ako. Hello po. Nagtatag ka po. 7 na po. Nagtatag po kasi ako. Pasensya. Ako po magtag na lang ako kapag mag-ano ka pa. Nagtatag. Hinahanap ko yung pangalan ni brother. Pray niyo po kami. Pareho kami kinakabahan ni Sister Len. Opo, kinakabahan kami. Di pa Kinakabahan. Nanginginig yung kamay ko. Ano ba to? Pero kaya natin pag paumanhin po, pag kumahol-kahol kami, ha? Nakaano po kami. Kasi ako may ubo-ubo po, sorry. Sorry sa ubo. Ako din inuubo eh. May 3 minutes pa po tayo. Mag-tag na po tayo. I-share na rin po. Meron. Anong oras na? 8:15 na tayo mag-start. 8:13 po. 8:13. Alam nga niyo. Ayan. Magandang gabi po, no? Sa inyong lahat. Ayan na. Umaatake. Si Bobo. Excuse me po. Pasensya na po. Mukhang bedroom boys ako, Ayan. Pasensya na po sa
Sayang, hindi ko nakikita yung yung live eh. Hindi mo po nakikita? Kasi gagamitin ko po ito Andiyan na si Sis Aileen. Hello, Sis Aileen. Hello, Sir Irene. Pray mo kami. Kinakabahan kami. Hello po sa mga nanonood ngayon. Magandang Opo. gabi po sa inyong lahat. Opo. Hello. Good evening. Si Weng nanonood din. Good evening. Sa Hello, aking Sister magandang Weng. kapatid. Hello. Ay, po, dami nila. Dapat pala wag nang tingnan. Nakakaba pala. Magtingin Hindi niya. pa ako nakakapagtag eh. Hello, Ate Shirley. Hello po. Hazel Ann Paulo. Si Pastor Hello Jay. po. Mary Rose Teves. Ay, napanood tayo. Panood Hello natin po. yan sa speech. Sakay siya ba yun? Baka ibang Teves yun. Marami atang Teves. Hello po sa inyo. May 1 minute na lang po tayo. Pakitag po yung mga family, sa mga friends po. Ayan. Dapat malayo ako para payat din ako. Para sabay. Ako na lang lalapit. Dapat ko lumapit. Pag lumayo naman ako, di makikita. Ayan, 13 na po. 8:13 na. So, Ayan. natapos na po yung 5 minutes natin for tagging. Bilis. Pwede na po tayong mag-start. No, Sister Len? Pwede na ba? Muli po. Pwede na po. Pwede Muli na ba? po, magandang gabi po sa lahat ng naririto. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng inyong mga oras para makapakinig ng salita ng Panginoon. Ako nga po pala, Sister Susie ng BS Japan po at ang aking partner naman. Ano pong pangalan mo? Hello po, good evening sa inyong lahat. Ako po si Sister Len. Sister Len na lang, di po ba? Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon. At kahit po inuubo-ubo ng parang imposible ako makasali dahil wala po talaga akong boses. Pero salamat sa Lord. Ayan, meron na, di po ba? Ayan, so keep on tagging po. Okay. Thank you po, Sister Len. So, dumako na po tayo sa ating opening prayer po, Opening Tayo na. po ay manalangin. Okay po? Ama naming makapangyarihan sa lahat, purihin ang ngalan mo, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito, sa ibinigay mo pong pagkakataon sa aming dalawa ni Sister Len. Isa po itong malaking pribilehiyo sa amin ni Sister Len na makapaghayag ng iyong salita, Panginoon. Basbasan mo po, Panginoon, ang gawaing ito. Itago mo po kami sa iyong likuran, Panginoon. Gamitin mo po ang aming bibig para sa mensahe mo po ngayong gabi. Pawang katotohanan lamang po ang mamutawi sa aming bibig, Panginoon. Ang iyong salita, Panginoon, ang nakakapagpalakas sa amin, ang siyang nagiging gabay namin sa pakikibaka namin dito sa mundong makasalanan. Lukuban po sana kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding para mas lalo naming maintindihan ang nais mo, Panginoon. Mas lalo naming maarok ang kalooban mo, Panginoon, at mas lumalim ang relasyon namin sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa buhay ng bawat isa. Ganon din po sa lahat ng naririto ngayon, kasama ng kanilang mga pamilya. Patnubayan at pagpalain mo po kami, Panginoon, at tulungan mo kaming maging malinis. Tanggalin mo po, Panginoon, sa aming puso't isipan ng lahat ng hindi naaayon sa iyong kalooban. Panginoon, dalangin ko po na lagi kong maihahag ang aking pasasalamat sa iyo, maipakita at maipadama sa pamamagitan ng aking mga kilos at salita, Panginoon. Tulungan mo kami maging mapagpala sa iba at gamitin mo po ang aming kakayahan upang maglingkod sa iyo at magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at pagmamahal. Sumaiyo po ang lahat ng papuri at karangalan sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 So, ayan. So, dumako naman po tayo sa testimony. Mauna po ako, no? Sister Len? Opo.
Ah, as always Nagpapasalamat po. po ako at nagpupuri po ako sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya ng kalakasan po sa akin ngayon po, nasa sitwasyon po ako na kailangan ko po talaga ng pisikal na kalakasan. Kumbaga 24/7 po kasi akong caregiver sa asawa ko na hindi na halos makatayo at nag-uulanin na rin po. Ang hirap po 'no, kasi dahil ako lang po talaga yung nag-aasikaso sa kanya, halos wala na rin po akong time sa sarili ko. Lagi po akong kulang sa tulog kaya ayan haggard na po ang aking mukha. Beauty pa din. Nasabi po nung nakaraan ni pastor na akala daw po niya ay kumuha kami ng mag-aalaga sa asawa ko. Pero alam po yan ni Sister Len dito po sa Japan, hindi po uso ang maid o katulong dito. Kasi po ang sweldo po ng maid dito ay halos kapareho na rin ng sweldo ng amo. At karamihan po ay hindi stay in kaya hindi po kami wala po kaming maid dito. Pero sa awa po ng Panginoon na nakakaya ko pa naman po. May mga pang-maintenance na rin po akong gamot pero salamat po talaga sa Panginoon at hindi niya ako pinapabayaan. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa pagbibigay niya sa akin ng mga anak na mababait, maunawain at marunong magsuporta po sa kanilang magulang. Patuloy po ako pinapalakas ng Panginoon, physically, spiritually, and mentally po. Mahirap po talagang kausap ang merong dementia. Pati po ako parang minsan naiisip ko na tama pa ba pag-iisip ko? Parang ako rin yata nagkakaroon na ng dementia. So bilang isa po patuloy po akong kumakapit sa Panginoon. Patuloy pa rin po akong umaasa sa kanyang awa at kabutihan. Kaya bilang isa po sa kanyang mga anak, alam ko po na mahal niya ako, mahal niya kami, mahal niya tayong lahat at hindi niya tayo pababayaan. Yun lang po. Sister Len, it's your turn. Amen po. Amen po. Pareho na po kaming caregiver. Ako din po kasi professionally o yung work ko po is caregiver. So medyo Mm, matagal-tagal na and si Susie naman may alam na rin, di po ba? Kaya lang syempre yung talagang syempre hindi niya po na-experience yung yung talagang everyday, talagang nakatutok na siya eh. Pero mm. siya po ay ine-embrace niya ngayon yung situation niya at nakaka-bless po. Dahil yun nga po, Tinuturuan pa ako ng Panginoon. Mm, purihin ng Lord, ano po. So, ako naman, dumako naman po tayo sa aking testimony naman. Actually, ako wala yes. akong maisip na testimony kung hindi sabi ko magpapasalamat na lang ako sa Panginoon kasi nga po sa dami ng pwede kong i-testimony, hindi ako makapili. Nung nag Bible study kami, nagsasalita si pastor, yun nakakita na po ako ng aking testimony. So, ang aking testimony po ay yung work is not my life, God is. Yan yung 'di ba sinabi Mm, ni pastor sa kanya. oo. Shinare niya rin nung Sunday di po ba. Ako po yung Opo. nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na guidance, rebuking at maraming maraming blessings na tinatanggap ko spiritually, physically. Physically, kagalingan. Dami na pong pinagaling ng Lord sa akin kasi meron po akong sinusitis ba yun? Ano ba Mm, tawag doon? Na nagkaroon ako ng infection kaya lalo po akong nabingi. So, ngayon nga po, pag medyo malala yung colds, yun, umuulit-ulit, nabibingi ako the more, di po ba? Pero, malinaw po ang pandinig ko sa salita ng Panginoon. So, purihin ng Panginoon, bingi man ako physically, spiritually, lumilinaw na po yung pandinig ko. So ako po ay, amen. 'di ba, panghabang Mm, buhay, eternally grateful ako sa Panginoon dahil sa kabutihan niya. Alam ng aking mga kapatid dito sa Japan kung ano po ang aking pinagdaanan at kung paano po naging matagumpay, 'di po ba? mm, Hindi ko pa nga alam na kung ano 'yun, pero wala na akong maintindihan, pinaubaya ko na lang sa Lord. At yun nga po, sumusunod na lang ako sa agos. Sabi ko kasi sa Lord, siya na ang bahala. So ito pong mga lately, last year siguro ako nag-uumpisa na, nagpe-pray ako sa Lord, na humihingi po ako ng
increase of hours, working hours. Kasi nga po, part-time lang po ako eh. 3.5 hours lang po ako sa isang araw nag-work. So, syempre, gusto kong makatulong all the more sa church, sa family, sa mga ayan, kilala niyo po ang aking mga pamangkins, 'di po ba? Marami po akong pamangkins na ano, gawa ng aking younger brother, ano po. So, siyempre gusto kong makatulong o kaya sa mga kaibigan na rin po, 'di ba? Kaya po humihingi ako ng karagdagang oras sa Panginoon. Pero hindi 'yun ang plano ng Lord eh. God had a different plan, has a different plan for me po. Kaya hindi niya binigay sa akin yung hinihingi kong mahabang oras. Instead, ang binigyan niya lang ako ng sapat, 'di ba? Naalala ko yung laging ipinipray ni pastor is sapat, 'di ba? Sapat lang. So, 'di ba? Para hindi nga tayo makalimot, 'di po ba? Excuse me po. At yun nga po, pinoprotektahan ako ng Panginoon kasi syempre kailangan kong mag-aral. Kailangan ko ng time para mag-aral ng kanyang salita. Para mapalakas ang aking spiritual, di po ba? At ganoon na rin syempre yung aking health. Dahil nga po, nagkakindi na bumabata, nagdumadami na yung sakit, dumadami na yung mga iniinda, di po ba? So, na-realize ko, sabi ko, sapat na pala talaga. Kung tutuusin, kapag po may mga pangangailangan, like yung mga pledges, yung mga, or sa bahay, di po ba? Kasi yung rent din po sa church, every time po na mayroong pangangailangan na ganyan, napakabuti ng Lord, ano? Siya talaga nagpo-provide. Totoo po talaga yun. Kasi nagkakaroon ng may absent, pinapapasok ako. So, nadadagdagan po yung OT ko o yung overtime ko. So, di po ba, napakabuti ng Panginoon kung magtitiwala lang talaga tayo sa Kanya. Katulad nung yun nga, yung senior ni Pastor, no? Work is not our life. Dapat maintindihan natin yun. Ang buhay natin ay hindi yung trabaho, hindi yung magtrabaho, magpakahirap, yung sa hindi lang po yun dahil ang trabaho natin is yung, ang buhay pala natin is yung Lord. Di po ba? Hindi yung trabaho. So, yun po, no? So, yung ating, kailangan natin maunawaan na ang ating purpose dito, di po ba? Hindi magtrabaho, hindi maging successful para kumita ng pera, kung hindi magtrabaho para sa Lord, di po ba? Yun ang iserve natin yung ating real purpose kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Excuse me. Maging messenger niya para makapag-share ng katotohanan ng ating Panginoon. Sometimes, hindi binibigay ng Lord yung ating hinihiling dahil gusto niya mas magbigay ng mabuti. Much better dun sa hinihiling natin, hindi lang natin nauunawaan. Yung ating deeper relationship with Him and a life that fulfills His purpose. Yun ang ating dapat kailangan. Sabi nga po sa Proverbs 19:21, many plans occupy the mind of a man, but the Lord's purposes will prevail, di po ba? Yung purpose niya talaga ang mangyayari, hindi yung kagustuhan ng tao. Tapos siyempre yung yung famous na verse, yung Matthew 6:33, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Yan, binigay din niya ni Pastor, no? And all these things shall be added unto you. Yun po yung aking testimony. Salamat po sa Panginoon. Diba? Kala ko po nagre-recap ka na eh. Thank you hindi po, pa Sister po. Len. Thank you din po. So, dumako naman po tayo sa ating recap nung Sunday po. Ako na naman po yung mga una. Nag-start po si Pastor, nagtanong siya tungkol sa seventh day. Kung ano daw po ba yung, ibig sabihin ng ika-seventh day, di ba? May sumagot po yata, yun, completion nga daw po. Yung number 7 po kasi medyo na ano po ako dyan, para naintriga ba ako. Kasi madalas po nating nakikita yan sa sa Bible talagang maraming ginamit na 7 talaga. So ano po ba talaga yung symbol ng 'di ba, ng 7? Sabi po dito,
Symbol daw po yan ng spiritual perfection, ng completion and fullness. Di ba? Simula po sa Old Testament, ang dami po niyang inaano dyan, mga 7-7, di ba? Merong tawag dito, seven seven gifts of God, di ba? Seven spirits, mga seven angels, ganyan, di ba? Marami po pati, di ba, yung seven din, yung ano ni, ito yung gustong-gusto ko, yung seven, tawag dito, yung seven miracles sa Book of John, di ba? So dito po ang sabi, ang seventh day din po ay rest, di ba? Kasi nga po nung ginawa po ng Lord ang mundo, di ba? 6 day po niya itong ginawa and after po nun, nagpahinga po siya sa ika-seventh day. Pero dito naman po sa kay Jericho po dito po sa chapter 6 ang seventh day po ay kabaliktaran ng seventh day na ginawa ng ating Panginoon. Bali dito po, iba yung nangyari, hindi na rest. Kumbaga mas maraming trabaho pa ang binibigay sa kanila, Hindi 'di ba? rest. Opo. Imagine po pag paiikutin ka sa city. Ay hindi po natin alam kung gaano kalaki yung city na 'to 'di ba? Masakit tuhod natin si Susie na. Ay hindi po tayo pwede doon. Dahil masasakit po ang paa natin. Sabi nga po ni Pastor, 'di ba? Gaano katagal, 'di ba? Gaano katagal ikutin yung Jericho. Siguro po sa first day talagang matagal kasi marami pang mga preparation 'yan, 'di ba? Saka yun nga po, hindi lang naman tawag dito, hindi lang naman mga healthy person yung nandoon, hindi lang naman mga healthy people. Marami po diyang mga may sakit din kasi nga po ang sabi everybody must obey, 'di ba? Walang iiwan, ika nga. Naisip ko nga paano yung mga baby, siguro kasama din Kasi ako siguro Lahat nakaka-relate ako diyan kasi 'di ba may may anak akong PWD, 'di ba? Yung eldest ko po is PWD. Kaya siguro po kung nandun ako sa sitwasyon na yun, siguro po isa ako sa magrereklamo. Kasi iisipin ko yung kapakanan ng anak ko 'di ba? Hindi niya kayang umikot ng isang city. Yung pumunta nga lang sa malapitan ng ganyan 'di ba? Parang makikita mo yung hirap na hirap. Nakakalakad naman po yung anak ko, kaya lang paika-ika po siya. Kaya kung sa kanya siguro po ang Jericho ay hindi niya maiikot ng isang araw. wala pa nabibiling wheelchair, no, dati. Gagawa ka. Gagawa. Hihilahin. Hindi, Hihilahin. depende ka sa tao, 'di ba? Tutulungan ka, gano'n. Opo. So, yun nga po kumbaga marami po diyan may mga sakit, 'di ba? May mga kailangan na yun nga yung kailangan nila na inaalalayan, gano'n, 'di ba? Mm. Pero kumbaga dito yung sa sa ano 'to, yung parada po na ito kung may imagine niyo hindi po madaling gawin ito. Sa unang araw sigurado po na ang tagal nilang ginawa ito, 'di ba? Ilang oras nilang ginawa. Ang sabi po kasi, gagawin po nila ito, iikutin nila ng isang beses sa isang araw for 6 days. Consecutive po yun for 6 days, Tapos sa ika-seventh day, iikutin po nila ng 7 times. Imagine 7 times, yun lang, yung isang beses nga lang, tingin ko, napakahirap na. Pero gagawin pang 7 times. Pero ano po ba yung sa atin ng Lord dito, di ba? Tinuturuan niya po tayong magkaroon ng patience, di ba? Tinuturuan niya po tayo, yung faith po natin, tinuturuan niya po tayong, ang tawag dito, sumunod, di ba? Sumunod sa kanyang specific instructions. Ganyan po ang Lord, specific po ang instructions niya parati. Marami na pong mga di ba, kung sino-sino na po yung mga inutusan niya na talagang, example na lang po si Noah, di ba? Pinagawa po siya ng barko. Ano po ba ang sabi niya kay Noah? Dapat ganitong haba, ganitong, di ba, Sister Len? Opo. Ganitong Opo. materyales ang gamitin mo. Ito yung pangdidikit mo, yung mga, detalyado siya talaga, di ba? Opo. Kaya dito ganun din. Detalyado din ang
binigay ng Lord dito, no? Kaya, tsaka ang isa pang inutos ng Lord dito, walang magsasalita, di ba? Yun nga po, sabi nga ni Pastor, ano, dalawa lang daw yung inutos ng Lord, huwag magsasalita at huwag magsya-Sharon. Nung una, hindi ko maintindihan kung ano yung Sharon. Pareho po Hindi ko tayo. maintindihan. Sabi ko, Kasi ano daw? parang narinig ko Inulit ko kasi ang yun eh. Sharon, yung magbabalot ka pag nasa party, di ba, yung mga sobra, ganon. Tapos, Nawala na sa ano ko isip nga ko na, yun eh. opo nga eh. Yun pa, kumbaga parang itong wag daw magsya-Sharon, yung wag kang magdadala ng kahit ano, di ba? Kumbaga, kung ano lang yung ano mo, yung katawan mo, yun lang ang dalin mo, di ba? Dahil iikot lang kayo, kumbaga. Pero itong pag-ikot na 'to, 'di ba, malaki ang ano nito, malaki ang impact nito sa mga taga Jericho. Mm. Imagine iniikutan ka tapos mga ano lang, ang tawag do'n, tahimik na tahimik, 'di ba? Ang maririnig lang ay yung sound ng tambuli, 'di ba, yung sound ng trumpet. Tingin ko nato-torture sila kasi parang anong ginagawa nitong mga 'to, 'di ba? Mm. Parang No? nakakatakot sa totoo lang, 'di ba? Mm. Meron din siguro sabi nga ni pastor, 'di ba, merong nangungutya diyan, 'di ba? No, parang mga loko-loko naman 'tong mga 'to, ikot ng ikot dito yung ginagawa niyang mga 'yan, 'di ba? Pero lahat po kasi ng utos ng Lord, lahat po ng mga instructions niya, may meaning po 'yan, 'di ba? Ano Opo. po ba yung formation po nila, 'di ba, na mayroong mga kawal sa harapan, sunod yung mga Mm. priest na nag-iihip ng trompeta, tapos yung Ark of the Covenant po, at yung mga rear guard, 'di ba? May ano 'yan, may meaning 'yan. Kumbaga yung rear guard, yung sa front guard, 'di ba, siyempre siya yung mag-aano, tawag dito, magpoprotekta, 'di ba, dun sa mga priest na nandiya at saka yung sa covenant din, 'di ba, para protektahan niya. Tapos yung mga priest nga po, yung tambuli po is a symbol of worship, 'di ba? Sabi nga po ano, ah, kailangan na yun lang yung marinig nila. Tapos yun nga, yung Ark of the Covenants po, nagre-represent po yan ng presensya ng ating Panginoon. So, sa ating pong mananampalataya, ano, kung tayo yung nandun, ano, yung malaman lang po natin na andyan ang Lord, di ba? Andyan siya, yung presensya niya, nakasama natin siya. Napakalakas ng anon sa atin yun, di ba? Nagpapalakas na ng loob natin, di ba? Pero, yun nga po, di ba? Ni-require po sila ng Lord dyan, di ba? Yun nga, yung wag nga daw po magsasalita. Complete silence. At ano nga po yung inaano, siyempre complete obedience, di ba? Tsaka yun din pong patience nila. At saka yung discipline, di ba? Faith, obedience, obey, discipline, ganyan. Lahat na po, di ba? Hindi lang basta-basta umiikot. May meaning po lahat yan. So siguro po hanggang dito lang ako at si Sister Linda ang Alay. magtatapos. Alay, ayan. Asan ba yung sinabi ni si Susie? Dun sa ano po? Yung ikapitong ikot na po tayo, no? Dun sa Oo, opo. uh, yung 6, Kasi same din po ng Joshua ano 6 natin to, yun na eh. exhortation natin di ba? Opo. Joshua Mm. 6:15-19 yun eh, no? Na-remind tayo doon na ang victory comes through obedience, unity, and faith. Itong Mm. tatlong to, talagang importante po para tayo ay ano, magkaroon ng katagumpayan, di po ba? Mm. Yung obedience natin sa Lord, yung unity natin, yung pagsama-sama nating mga mananampalataya, ano po, yung mga Opo. nagmamahalan, dyan yan, kasama yan dyan, at ang ating matatag at matibay na pananampalataya. Ang mga Israelita po ay sumunod dun sa command ng Lord, ano, na ikutin yung Jericho nga, ano, sabi nga ni Sister Susie, iniikot, young and old, sick, and yung hindi walang ano Healthy. Mm. strong, 'di ba? Weak and strong. Lahat 'yan mga may kapansanan sama-sama dahil sa pagpapakita po na sa plano ng Diyos wala daw naiiwan. Yun po daw yung ano nun. Totoo naman ano, nasa sa atin na talaga eh kung gusto natin magpaiwan, di po ba? Opo. Yun nga sinabi sa kanila o nag-command sa kanila na wag silang magsasalita, to stay silent, di po ba? Para hindi sila para ma-avoid nila yung ano, yung
murmuring, yung pagrereklamo, di po ba? Kasi pag naumpisahan na ng isa, tuloy-tuloy na yan. Lalaganap na yung yung pagrereklamo o yung pagmumurmur. At saka para din Para pang makafocus virus yan, sila. Opo, parang virus talaga yan. diba? Di po ba? Yun, di ba, ganun yung chismis virus pa pag nag-i-spread agad. So para din daw makapag-focus nga po sa pag-worship, po. Yung wall po ng Jericho kasi ay represents din ng ating mga fears, mga kasalanan na nagbablock dun sa promise ng God. So yun yung sabi ni Pastor, di ba? Yung mga pangako na dapat ay matatanggap natin. So nagbablock nagsumasagisag yung wall of Jericho. Sabi nga po, sinabi nila, yung mga naunang nag-speak live, po, na napakakapal daw po ng parang double yata siya, yung wall ng Jericho. As in, napakakapal at napakataas. Sinabi pa yung feet nakalimutan ko na kung gaano kataas. Pero Bali, napakataas. mamaya po sasabihin ko yan. ayan, si Sister Susie, sasabihin niya raw kung gaano kataas yung wall, di ba? Abangan natin yan. So, yun nga po, napakataas niya at napakakapal. So, talagang walang nagtatangkang pumasok sa Jericho kasi nga po, alam nila, mahirap pasukin ang Jericho. Di po ba? Ngayon, yun nga po, dahil sa pananampalataya, pagtsatsaga, at yung paglago sa espiritu, yung pader ng Jericho na yan, ay kayang pabagsakin, di po ba? Kaya kailangan nating sumunod sa ating Panginoong Diyos, di po ba? Kailangan natin mag-obey. Hindi yung tayo yung nasusunod, kundi dapat ang Lord talaga nasusunod. At saka dapat po talaga nagmamature tayo spiritually. Ito po napaka-importante po yung tayo yung mag-mature spiritually. At meron din po kasing, ito gusto ko to yung sinabi ni Pastor si Susie, yung maraming Rahab na naghihintay, diba? Katulad ni Rahab, diba? Maraming Rahab na they are still awaiting to hear about Jesus salvation, diba? Marami pa po dito sa lugar. Kung sa mga lugar-lugar natin, marami pa talagang hindi nakakakilala sa ating Panginoon o nakakaalam ng salvation. O marami nakakakilala kay Jesus, opo, pero hindi nila alam yung truth talaga na si Jesus ay nagsisave, di po ba? So yun ay kailangan talaga nating kaya daw kailangan natin talagang mag-mature, umobey, at magkaroon ng unity sa church para kasi nagkakaroon ng balakid, hindi lalago ang church. Nangyari na po kasi talaga yan sa amin. Nagkaroon ng hindi talaga mag-grow kasi division may kanya-kanyang murmur, may kanya-kanyang pag-iisip, may kanya-kanyang so hindi po pwede. Dapat talaga isa ang heart natin. Kaya nga sabi unity. Tingnan mo ang mga Israelita. Sumunod sila nung sinabing pag-ikot. Sama-sama sila. Di po ba? At nanahimik sila. Di ba? Ang victory kasi, ginaranti na ng Lord. Katulad natin, tayo ay saved na, yes. But, may required pa ding effort, faith, and obedience. Di po ba? Hindi yung mag-e-effort tayo para maligtas. No. So dito, yung katumbas nito, may victory na sila. Nandiyan na yung victory. Ibinigay na sa kanila yung Jericho. Pero kailangan pa rin nilang mag-effort. Yun nga po, yung maglakad ng for a week, di ba? Tapos sa ikapitong araw, 7 times. Wow. Parang hindi ko na mararamdaman ng mga pa ako noon pag yung nakatayo lang po sa 3 hours work ko, yung lakad ng ganun, pagbalik pa. Pagdating ko ng bahay, sakit-sakit na ng pa ako tsaka binti, nakataas na talaga yan. What more yung 7 times mo ikutin yung Jericho, di po ba? Kung kasing laki yun ng Antipolo, di po ba? Naku po, ang laki nun Kahit pa hindi malaki, yung 7 times, yung everyday, kasi yung pain ng paa mo, pag naglakad ka, nandun pa yun. Masakit pa yun. Yung mga muscle nun, mga na-stretch, masakit pa. So, kinabukasan. Pero siguro, habang naglalakad ka ng naglalakad, medyo
kumbaga unti-unti na siyang napapractice, nasasanay, 'di po ba? Nai-stretch na yung muscle kasi. So ganun din, 'pag tayo ay nagsusumikap sa Panginoon, lumalakad tayo sa ating pananampalataya, nag-aaral tayo ng salita, naggo-grow tayo spiritually, nai-stretch din po tayo. Katulad ko, ako napakaikli na, ganito lang ata yung pasensya ko dati. Pareho Takot lang sa akin ng tayo. mga anak ko. Pero 'di ba na-stretch, 'di po ba? Yun sabi ni Sister Susie about dementia. Sa amin po, 25 or more si pinagsama-samang may dementia, Alzheimer, talagang paulit-ulit. Kaya sabi ko nung napunta ako dito, wow, talagang ini-stretch ng Lord ang aking patience. Hindi lang po ako, no? Lahat, alam ko lahat tayo kailangan natin yung patience na yan eh. Para makapag-endure tayo sa ibibigay sa atin. So, parang easy-easy na lang siya, di po ba? Hindi na tayo mahirapan dahil sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon kasi siya naman yung tutulong sa atin. Siya naman yung magbibigay ng kalakasan. Siya yung magpapaunawa. Siya sa lahat. Actually, wala tayo. Sabi nga, naalala ko yung unang mga narinig ko sa Antipolo dati. Wala tayong ambag, kundi ang Lord lang. Di po ba? Dahil sa Lord lahat. Diba? Kung magtitiwala lang talaga tayo. So si Moses din po, yung story ni Moses, 'di ba? Sabi ni pastor na nakalagay bilang prinsipe siya, 'di ba? Pwede naman siyang 'di ba? Sabi nga niya, pwede siyang magbalik dun eh. Tatanggapin siya eh ng Mm. Pharaoh, 'di po ba? Pwede siya talagang magbalik. Pero dahil nasa puso kasi ni Moises, tayo mga tao kasi may hinahanap tayo sa ating puso. Siguro nung narinig ni Moses yung katotohanan, nalaman niya eh. Kasi immediately tinanggap niya agad eh after learning his true identity, di ba? Tinanggap niya talaga na yung kanyang calling. So, ano ba yung calling niya? Yun nga tungkol sa Lord. Kaya siya, di ba? Pinili niya na mamundok, di po ba? Pinili niyang umalis. Hubad din yung kanyang pagiging prinsipe, di ba? So, kailangan talaga ganun tayo. Hubudin natin yung dating tayo eh. Di ba? Mm. At pagpapakumbaba din po kasi yun. So ito, mahaba pa po ito. No? Yung mga Israelita, pinalaya. Yung sabi ni Pastor kasi, mga pinalaya sa Egypt, di ba? Tayo rin eh. Ganun din tayo. Pinalaya rin tayo sa ating mga kasalanan. Di po ba? So yun. Ano lang. Kailangan natin ng endurance and spiritual maturity. Yan ang key. Tandaan natin yan. Para tayo ay makasulong sa ating Yes. pananampalataya. Amen po. Ayun. Susunod po ay Okay ka na po? Sister Susie na po. Ano na po pala? Exhortation na. Bilis Mag-start na po tayo ng ating exhortation. Nasa day 34 na po tayo ng ating Speak Life. Nasa 1/3 na po tayo, no? So yung nasa ano po tayo, Joshua chapter 6. Ang itatopic ko po ay verse 8 to 14. Si Sister Len naman po yung the rest, 15 to 20. Diba, Sister Len? Opo. So basahin ko po muna, no, 8 to 14. Nang makapagsalita na si Josue sa bayan, ang 7 pari na may dalang 7 tambuli na mga sungay ng tupa sa harapan ng Panginoon ay lumakad na pasulong at hinipa ng mga tambuli at ang kaba ng tipan ng Panginoon ay sumunod sa kanila. Ang mga lalaking may sandata ay nauna sa mga pari na humihihip ng mga tambuli at ang bantay sa likuran ay sumusunod sa kaban habang ang mga tambuli ay patuloy na hinihipan. At iniutos ni Josue sa bayan, huwag kayong sisigaw, ni maririnig ang inyong tinig, ni magsasalita ng anumang salita hanggang sa araw na aking sabihing kayo'y sumigaw. At saka lamang kayo sisigaw. Kaya't kanyang inilibot na minsan sa lungsod ang kaba ng Panginoon, sila'y pumasok sa kampo at nagpalipas ng gabi doon. Kinaumagahan si Josue ay bumangong maaga at binuhat ng mga pari ang kaba ng Panginoon. Ang 7 pari na may dalang 7 tambuli na mga sungay ng tupa ay lumakad na pasulong sa unahan ng kaba ng Panginoon habang patuloy na hinihipan ang mga tambuli. Ang mga lalaking may sandata ay nauna sa kanila at ang bantay sa likuran ay sumusunod sa kaba ng Panginoon habang patuloy na hinihipan ang mga tambuli. Sa ikalawang araw ay minsan silang lumakad sa palibot ng lungsod at bumalik sila sa kampo. Gayon ang kanilang ginawa sa loob ng 6 na araw.
So, yun Amen. po, no? Amen po. Ah, mm. Yung verse, ano po, no? Verse 1 to 7, yan po yung, kumbaga, nakipag-usap ang Panginoon kay Joshua at ibinigay po sa kanya yung divine instruction, ano, kung paano nila sasakupin ang bayan ng Jericho. Binigyan po siya ng specific instructions diyan na dapat nilang sundin. So dito po ano sa verse 8. Ano nga ba? Dinescribe po dito ni Joshua no sa mga tao yung pinapagawa sa kanila ng Diyos. Where God's strategy emphasizes faith and obedience over military might. Yung passage po nito ano nag-highlight that victory is dependent on God's power. Sinabi po ito ni Sister Landin kanina, nakasalalay po ito ano sa kapangyarihan ng Panginoon, not human strength. Yung mga Israelites po were commanded to march silently around the city. Kailangan tahimik, led by priests blowing ram's horn trumpets and the Ark of the Covenant, demonstrating a complete reliance on God's divine plan. Ganap po na pag-asa sa banal na plano ng Panginoon. So dito no, meron tayong faith over strategy, di ba? Yung command po to march around the city was not a conventional. Ibig sabihin, hindi po siya yung nakasanayang taktika, no? Yung military tactic, but a test of faith. God's instructions often appear unconventional, hindi po pangkaraniwan, ano? To test nga po whether people will rely on His power or their own. So, obedience and trust. Ang mga Israelites' success po was contingent. Nakasalalay po yan or nakadepende sa kanilang obedience to God's specific and unusual instructions. Tiyak o particular ano, at unusual, hindi pangkaraniwan. This emphasizes po yung importance of following God's guidance even when it seems illogical, hindi makatwiran, diba? As a way bilang paraan to witness His power. Yung symbolism po ng Ark, ano, yung the Ark of the Covenant po, representing God's presence, God's provision, God's law, ay nagli-lead dun sa procession, di ba? This confirm po no that the conquest of Jericho, itong kanyang pananakop po no, was a divine mission and that God was leading the charge. So kung ikaw po ay mananampalataya, matatakot ka po ba kung ang Lord ay nasa harapan mo na? Di ba? Di ba, Sister Len? Matatakot ka pa ba? Hindi na po. Hindi na po, ano? Alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Opo. Kumbaga, nasa mabuting kamay, kumbaga, di ba? Opo. Saka di ba may assurance na sila sa Panginoon, di ba? Na ang Jericho ay binigay na. Past tense na binigay na, kanila na 'yon. Ang gagawin na lang ng mga Israelita, di ba? Ay sakupin ito. Ngunit sa kakaibang paraan. Sa paraan ng Panginoon, hindi sa paraan nila. Ang kailangan lang nila ay sumunod at dito, hindi kailangan gumamit ng kung anumang sandata, kumbaga hindi dadaanak ang dugo, basta mag-trust lang sa Lord. Obey and be patient. Ito naman pong role ng mga trumpets, ano? The priest blowing the ram's horn trumpets was a key part of the plan. Ito pong action na to combined with silent march was meant to be a public display of faith. Kumbaga sinadya po ito no para ipakita sa lahat ang pananampalataya ng mga tao and a sign of God's impending victory. Tanda ng nalalapit na tagumpay ng Diyos. Contrast naman po doon sa conventional warfare ano. Ito pong strategy of silent marching followed by a shout is starkly different. Ibang-iba po ito, no? From a typical military assault. Underscoring the message, binibigyan diin ang mensahe that victory, ang tagumpay ay nagmula sa divine intervention
rather than sheer force kesa daw po sa paggamit ng karahasan. Dito naman po sa verse 9, ano? Sandali po, ano? Okay, sige. Verse 9 po, ano? Ah, importante po talaga, no, yung obedience sa God's unconventional commands, showing the Israelites marching in a disciplined, silent procession around Jericho. This act nga po demonstrated reliance on divine power over military and showed reverence or paggalang for the Ark of the Covenant, which symbolized God's presence and leadership. True, true victory comes through faith and following God's plan even when it seems strange. Kahit na nga kakaiba yung plano niya, di ba? Yung Israelites' success po, no, was not due to their military strategy, but their strict adherence, mahigpit na pagsunod sa God's instructions, which included nga po yung silence, di ba? Yung daily march nila around the city for 6 days. Yung symbolism po ng procession, yung specific formation po nila, no? A divine formation kumbaga armament first, di ba? Para po sa protection ng mga pari at para walang maging problema. Susunod doon yung priest with trumpets, and finally po yung the Ark of the Covenant, tapos yung mga rear guard. Makikita po natin yung combination po ng military action and spiritual leadership. Yung Ark's central position po, no, and the rear guards for protection po sa likuran naman, ano, makikita po natin yung symbol of God's presence and guidance. Contrast po ito sa human strategy, di ba? Itong unusual method po na ito was designed po para i-highlight, ano, yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Ensuring nga po yung na makita ng mga Israelites yung pagkilos ng Panginoon, yung pagtitiyak ng Panginoon na makita ng mga Israelites yung paggawa at pagkilos ng Panginoon para matuto sila to depend on Him rather than their own strength. Isa rin po itong call, ano, para sa ating mga believers, ano, to rely o umasa po tayo on God's strength and follow. Sumunod po tayo sa kanyang salita kahit na po marami tayong mga struggle sa buhay. Binibilisan ko ba? Verse 10 naman po, di tayo sa verse 10, ano. Tayo dito. Ito naman po, ano, na-highlights naman po dito yung importance of unquestioning obedience. Well, sabi nga po ni Pastor nung nakaraan, malamang merong mga nagreklamo dyan, di ba? Pero siguro po sa una lang yon nung maintindihan na nila yung plano ng Panginoon, di ba? Andun na talaga yung pagsunod nila. Nagkaroon sila ng unity dahil kung wala pong unity, hindi po ito mangyayari, di ba? Kailangan po talaga na magkaisa sila para sa purpose nila. Or else, di nila makikita yung promised land, di ba? Yes po. Kasi ito nga pong Jericho, di ba? Ito po yung parang hadlang po, ano. Yan po yung parang unang city sa promised land, di ba? Kailangan po nila talagang tanggalin yan. Kailangan po nilang lipulin yan dahil makasalanan po kasi yan, yung city na yan, di ba? So, kailangan po talaga yung obedience, diba? Tsaka yung patience. Importante po yan na sa pagsunod po natin sa God's instruction, dapat precise po, ano, yung pagsunod natin, tiyak o tumpak. Even when they seem strange. Yan. Di ba po, maisip mo talaga na kakaiba talaga itong pinapagawa ng Lord. Saan ka naman nakakita, di ba, nang pupunta sa labanan, walang dalang sandata. Di ba? Ang gagamitin lang ay boses ng mga tao. Naalala ko po yung, alam mo po yun, yung sa boses lang binabasag yung yung wine glass, di ba? Pero kahit na po sabihin mo na ilang libo sila, di ba? Na ilang daang libo sila,
kahit na po, ano, no, kung wala ang power ng Lord, kung wala ang presensya ng Panginoon, hindi nila kayang gawin yan. Kahit na milyon pa sila na magsabay-sabay na mag-ano, hindi nila ma, ano yan, mawawasak yung wall ng Jericho. Mm. Asa na ba? Yun nga pong silence, was a test of faith and patience. To not make a sound for 6 days before the final moment to shout, nagre-require po yan talaga ng discipline. At yun nga po, yung timing din is divine. Joshua's command to remain silent until designated time underscores that God's plan operates on His own timeline. Yung timing po ng shout was crucial. Mahalaga po yan. Shouting at the wrong moment could have led to ridicule. Pangungutya nga po, kinukutsatan sila, di ba? Parang sisigaw lang kayo, hindi pa kayo sabay-sabay. Parang ganon, di ba? Tsaka pwede rin pong sabihin na nagde-demonstrate sila ng lack of faith kung hindi sabay-sabay yung pagsigaw nila, no? Magpapakita ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kasi sinabi na nga po ng Lord, di ba, kung anong dapat gawin, di ba po? Tapos hindi sila magsasabay sa pagsigaw. Silence po as a spiritual act. Yung profound silence po, was not just a physical command, but a spiritual one. It was a way of showing reverence, pagpapakita po ng kapitagan, demonstrating a reliance on God, pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos, rather than our human strength or noise. It also kept the enemy unaware po, no? Wala silang kaalam-alam, yung mga taga-Jericho, kung ano na nangyari, wala silang idea, di ba? Kahit naman po siguro yung mga, yung mga Israelites din po, wala po silang idea kung anong mangyayari sa pinapagawa sa kanila ng Lord, di ba? Sila din po mamamangha at bakit matutumba o mawawasak nila yung wall ng Jericho sa pag-shout lang nila, di ba? Kaya doon nila marirealize, di ba, na hindi yon human strength, kundi through God's power. Amen. So, ngayon po, sa atin, sa ating mga modern believers, sinasuggest po na tayong mga believers should also be silent when necessary, trusting God to know the right time to act and shout in victory in their own lives. It can be seen as a metaphor for putting your faith in God's power to bring down the walls of your life. Yung mga Jericho sa buhay natin, di ba? Kailangan natin talaga ang Panginoon para mawala yan. So, verse 11 po. Ito pang demonstration of faith, yung kanilang obedience and reliance sa God's presence, ay makikita natin yan sa mga Israelites sa kanilang 7-day march around Jericho. Yung victory po, ay ma-achieve nila yan through submission to divine command. Kahit na nga po kakaiba yung pinapagawa sa kanila, this act po, ito pong ginawa nilang pagmamarcha, kung titignan mo po ay parang useless, di ba? Dahil nakikita po nila na wala man lang nangyayari o wala man lang pong improvement. Sabi nga din po ni Pastor yan nung nakaraan, di ba? Walang improvement, wala man lang single crack, di ba? Kumbaga, sana man lang dun sa pagmamarcha nila merong konting natibag na pero wala po, di ba? Sabi nga po, wala talaga. Pero hindi po nila alam, day after day, dun sa ginagawa nilang yan for 6 days, nasusubok sila at pinalalakas yung kanilang pananampalataya, di ba? Hindi lang sila basta umiikot, nasusubok yung nila, pananampalataya nila. Hindi lang nga nasusubok, pinapalakas pa. Yung Israelites' success po, depended on their complete and unquestioning obedience to God's instructions. Kahit na nga po iisipin ng mga kaaway na wala namang kwenta yung ginagawa nila, yung military strategy ng mga Israelita, di ba? Paikot-ikot nga lang sila kasi, di ba? Hindi nila matitinag yung wall sa ginagawa nila. Kaya yung mga taga-Jericho po siguro, may kumpiyansa sila, na hindi sila masasakop. Di ba nga po, walang nag-attempt na sakupin sila dahil
alam na din naman siguro ng mga mag-a-attempt na yun, na wala silang laban sa depensa ng Jericho. Kasi nga po, yung wall ay matataas at sobrang tibay. Alam niyo po yung retaining wall. Yung retaining wall po, nasa 45 meters daw po yan. Pero isipin niyo, base pa lang po yun, yung mga stones po yan, made of stones. Tapos on top of that, meron pa pong tinatawag na mud brick wall na mas mataas at mas Baboy. matibay daw po, mas malapad kesa doon sa retaining wall, doon sa base. So isipin niyo po, 4 to 5 meters ang base. Sabi mas mataas daw yung mas mataas daw yung Madrick wall. So mga 10 meters po siguro 'yan, 9 to 10 meters. May nabasa din po ako, hindi gusto kong balikan, hindi ko na siya na mabalikan, na para bang sa lapad ng wall na to, pwedeng dumaan yung chariot, yung parang kalesa nila. Pwede kang dumaan dahil makapal po siya. Isipin mo po 'yun, 'di ba? Ang kapal. Excuse me. Para na po siyang ordinary yung road, 'di ba? Mm. Sobrang kapal kaya dun lang yung malaman mo na natibag ng Lord 'yun, 'di ba? Dun pa lang talagang siguro talagang 360 maiiba ang paniniwala mo pag nakita mo 'yun. So ang purpose po ng wall na to, syempre po for protection dun sa mga intruders and for flood control daw po yata. Yung archaeological significance po nito, ito pong walls are considered the oldest defensive walls ever discovered. Na-discover po ito and were part of the Taal al-Sultan or Tel es-Sultan settlement at naging UNESCO World Heritage Site po ito. So, ibig sabihin, na-discover siya, meron talaga, no? Ayan po, isang proof na yan na nag exist talaga ang Jericho na totoo yung nasusulat sa Bible. So, yung pag-i-include po ng Ark of the Covenant dun sa kanilang pagpuprosesyon. Pero kung babalikan po natin yung ibang mga books, 'di ba? Parati po 'yan, every time na magmamarcha sila, parati pong andyan ang Ark of the Covenant, 'di ba po? 'Di ba po, Sister Len? Opo, parang kasi Mm. nung umano din sila, meron din po akong nabasang gano'n, lumakad sila. Mm. Hindi na Like hindi lagi po 'di pero ba? hindi ko Mm. alam kung palagi, pero 'pag meron talaga silang pinupuntahan, 'di Kadalasan. ba? Mm. Opo, Kadalasan kasi nga mm, nagre-represent nga kasi po 'yun ng presence ng Lord, 'di ba? opo, Pinapakita sa kanila, pinapaalam sa kanila ng Lord na andito lang ako, kasama niyo ako, 'di ba? Kaya kadalasan po, yung Ark of the Covenant na po 'yan, laging nasa front ng procession. Yun nga po, sinasabi na God was with them and that He was the source of their victory. Siya yung magiging source ng victory ng mga Israelita. mm. Tinetest po yung nila, no, yung perseverance nila, no, yung repetitive o yung paulit, ay, ba yan? Wala. Wait lang po. Yung, saan na ba ako? Yung repetitive o paulit-ulit, day after day na marching nila was a test of the people's patience and perseverance. It forced them to trust God's promise and to continue in faith despite the lack of visible progress at pangungutya ng mga taga Jericho. Malamang po kung ano-ano yung mga pinupukol na salita po sa kanila, no? Pinagtatawanan pa po sila siguro. Pero they remain silent dahil yun po yung utos ng Lord. Yung Battle of Jericho po serves as a reminder, that spiritual battles are not won by human strength. Hindi po yan mapapagtagumpayan kung sarili mo lamang ang kikilos. Need po talaga natin na mag-rely sa Kanya at sumunod. Yung role po ni Joshua dito, bilang leader nila, na instead of maghanap siya, o mag-isip siya ng alternative plans, kasi 'di ba po, kakaiba nga po yung plano ng Lord, parang hindi ka panipaniwala, 'di ba? Pero hindi po siya sumunod po siya. Simply obeyed. He simply obeyed and instructed the people to do the same. Nag-set po siya ng powerful example of faithful leadership. Ito naman po sa 12, sabi po dito, Joshua rose early in the morning and the priest took up the ark of the Lord.
Ah, madalas po ganyan ano, kumbaga parang maagang babangon ganyan, 'di ba, laging sinasabi. Kahit kay Abraham din po no'n, eh, 'no, ano, maaga po siyang bumangon, 'di ba? Para dito din, ah, kumbaga parang maagang bumabangon. Parang ibig sabihin talagang nagpe-prepare sila, 'di ba? Hindi hindi ba yung parang parang, tinatamad ako, yung parang gano'n, 'di ba? Talagang sila very eager sila na sundin ang Panginoon. Kasi kung 'di ba naman ang aga-agang aalis, 'di ba, ang aga-aga nilang gagawin yung gusto ng Panginoon, yung inuutos ng Panginoon. Yun nga po, 'di ba, sabi sa Genesis 22:3, si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Sinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Imagine po ano, nagpe-prepare siya para sunugin niya yung kanyang anak, 'di ba? Para i-sacrifice sa Lord. Pero ang aga-aga pa niyang umalis. Kasi kung ako po yun, teka, i-delay ko yung alis ko, 'di ba? Dahil siyempre ayaw mo, 'di ba? Ayaw mong ikaw ba naman i-sacrifice mo yung anak mo. Pero doon makikita kasi talaga yung faith ni Abraham sa ano sa Panginoon, 'di ba? At sana makita din yan sa ating lahat. Ito pong daily procession ano, around Jericho. Yun nga po, 'di ba, nag-emphasize siya ng obedience, ng faith po natin, ng faith nila, at saka po yung God's power over human strength. Ito pong passage na details the priest carrying the Ark of the Covenant as a symbol of God's presence while the Israelites march in silence until the seventh day when a final shout brought the walls down. Malalaman po natin ano, na isa itong reminder that divine action is the source of victory. Wait lang po. Umaatake na. Sorry. Good evening, May. Pasensya na po. Obedience and faith po, no, itong narrative nito is a lesson in following God's specific and seemingly strange instructions rather than human military strategy. Ito nga pong God's presence, ano? Sister Luz, Malamig na tubig. pasensya na po, inaatake ako ng aking allergy. Yung God's presence nga po, di ba, yung sinasabi na God was leading the conquest with the battle belonging to Him. Yung divine power niya po, yung miraculous fall of the walls, achieved not by force but by faith and obedience, serves to magnify God's power and not that of Israel's army. Andyan din po yung patience and trust. Dahil dun po sa the long and silent march, tested the Israelites' patience and faith as they waited for God's appointed time and signal to shout. Yung symbolism po niyan, ano, yung entire event, is seen as a demonstration of God's power and the reminder that sometimes His methods are not conventional but are designed to reveal His glory. Matapos ko kaya. Excuse me. Yan naman po yung mga ano, yung mga key Okay. mga keywords niyan. Kumbaga yung obedience, 'di ba, yung faith, yung God's power, spiritual warfare, yung mga symbolism po ng mga yung mga ginagawa nila, yung patience po, ganyan, 'di ba? Yun nga pong obedience over logic. Yung repeated silent marching nila po was a command that defied or sumalungat sa military logic. Ang plano ng Diyos ay di kayang prediktahan ng tao. Kung makikita mo o iisipin mo na isang foolish plan ito, pero ang mga Israelites ay nagpakita ng kanilang pagsunod kahit na ano pa ang iutos ng Lord.
The act of circling the city for 6 days was a test of the Israelites' faith and patience. They had to trust, they had to trust God's promise of victory despite seeing no immediate results. The unusual strategy ng Lord was designed to show the Israelites na ang Diyos ang kumikilos, that God was the one fighting for them. Ang battle for Jericho po is often seen as an analogy for spiritual warfare. Yung trumpets naman po, yung silent marching, and the final shout are interpreted as pagkakatulad sa Christian journey po natin, Christian journey of faith and obedience nating mga mananampalataya. Yung significance naman po ng repetition, yung daily repetition po, yung pagmamarcha nila, ay hinahantulad naman po sa importance of consistent obedience, commitment, and faith in God. So hanggang dun lang po ako, Sister Len. Okay po. Ikaw na po. Purihin po ang Panginoon, ano? Sa Opo, thank you po pagpapatuloy sa po, Panginoon. opo, ayun nga po, sabi nga ni Sister Susie, yung 7th day, yun yung, sa Jericho po, basahin po muna natin yung, yung verse ko. Yes po. Ako po ay sa Joshua 6:15 to 20 po ako. Ito po yung aking Tagalog na Bible. At nangyari ng ikapitong araw na sila'y bumangong maaga sa pagbubukang liwayway at niligid ang bayan ng gayunding paraan na makapito. Ng araw lamang na yaon, kanilang niligid ang bayan na makapito. 16. At nangyari sa ikapito nang umihip ang mga pakakak. Ito po yung sa akin, tambuli po ito, no? Mga tambuli ng mga saserdote ay sinabi ni Josue sa bayan, humiyaw kayo sapagkat ibinigay na ng Panginoon sa inyo ang bayan. At ang bayan ay matatalaga sa Panginoon, yaon at ang lahat na tumatahan doon. Si Rahab na patutot o isang harlot, lamang ang mabubuhay siya at ang lahat na kasama niya sa bahay, sapagkat kanyang ikinubli ang mga sugo na ating sinugo. At kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat sa itinalagang bagay. Baka pagka naitalaga na sa inyo ay kumuha kayo sa itinalagang bagay. Sa gayoy inyong ipasusumpa ang kampamento ng Israel at inyong babagabaging. Ngunit lahat na pilak at ginto at ang mga sisidlang tanso at bakal ay banal sa Panginoon. Pawang ipapasok sa silid ng kayamanan ng Panginoon. Sa gayoy humiyaw ang bayan at ang mga saserdote ay umihip ng mga tambuli at nangyari ng marinig ng bayan ng buong tambuli, ang tunog ng tambuli na ang bayan ay humiyaw ng malakas at ang kuta ay gumuho na anupat ang bayan ay sumampang pasok sa syudad na bawat isa'y matuwid na nagpatuloy at kanilang sinakop ang bayan. Amen. So dito po nakita natin sa katulad ng pagpapatuloy sa sinabi ni Sister Susie, sa 7 times, ikapitong araw, 7 times, makapitong ulit nilang inikot yung Jericho. So kanina pinaliwanag ni Sister Susie kung gaano kahirap ito, Hindi po ito madali, Talagang mahirap yung isipin mo kung gaano kalaki yung Jericho na ikutin nila ng 7 beses. So kung hindi dahil sa kanilang pagkakaisa, yung kanilang pananahimik, nag-focus lang sila dun sa worship at kanilang pananampalataya at ang kanilang pagsunod ay nag-invite ng presence and power of God. Di po ba? So yun nga, nung sila'y sumigaw, after the trumpets have sounded, the walls of Jericho, nag-collapse po yung wall of Jericho. Yung makapal na yun ay nag-collapse, proving
that victory comes not by human strength, sinabi rin ni Sister Susie kanina, but through faith and obedience to God. So tayo, ganun din po, yung ating Jericho, yung hadlang para tayo ay makapasok sa mga promise ng mga pangako ng ating Panginoon, ay kailangan mabuwal talaga. Ano po? So sabi dito, pagpapatuloy sa Sisa 15, but it came to pass nga, on the seventh day, they rose early, maaga silang gumising at inikot ng 7 beses. So ang mga Israelita ay nagpakita ng complete o absolute obedience dito and endurance, doing exactly, specific, yung kung ano yung sabi nga ni Sister Susie, eksakto na command ng ating Diyos. Hindi yung kanila, kundi yung command talaga ng Lord, sinunod nila exactly kung ano yung pagkakasabi, maybe word by word or word per word, di ba? Even if it seem repetitive nga, sabi ni Sister Susie kanina, nakakapagod. Talagang very tiring yun. Ikutin mo ba 7 times? Kami ni si Susie, kawawa doon yung aming mga tugi-tugi sa paa, yung aming ano ba yan? Ano nga ba tawag doon? Yung sa sakong Yung mga namin. buto natin na. Hindi namin kakayanin. Galatians 6:9 po, Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Sabi dito, di ba? Huwag tayong maging weary sa paggawa ng mabuti o mapagod sa paggawa ng mabuti, di ba? Kasi sa paggawa ng mabuti, pati ikaw nababago di ba? Paggawa ng mabuti sa kapwa. Tsaka yun talaga yung dapat nating ibigay sa ating kapwa. Hindi tayo dapat mapagod. Hindi, no to pagod. Diba? No to pagod. No to pagod yan. Ang totoong pananampalataya, diba? True faith, diba? Continues even when results are not yet visible. Hindi mo man nakikita. Hindi mo, parang walang nangyayari. Nagpipray ka, pero parang wala ka nakikita. Diba? Patuloy ka pa rin, magsusumikap ka pa rin na makasunod. Diba? Persistence nga daw kasi, o yung pagsusumikap, in obedience, brings God's timing of victory. Sorry. Yan. Tapos, sa 16 naman po, and it came to pass, the 7th time, Joshua said, shout for the Lord hath given you the city. So dito, Joshua, dineclare na niya yung victory. No? Nasumigaw na sila. Before it happened, because he trusted God's promise completely. So tayo din po, kailangan tayong magtiwala. Diba? Hindi pa man nangyayari. Diba? Dapat tayong magpuri na talaga sa Panginoon. Tayo yung may hinihiling, pero tayo yung nagpupuri. Diba? Ibigay o hindi, diba? Tayo yung magpupuri. Kasi alam natin na ang Lord hindi tayo bibigyan ng masama, kundi mabuti para sa atin. Sabi nga, kung tayo ang tao, di ba, sa anak natin, pag may hiningi, binibigyan natin ng hindi natin bibigyan ng hinihingi ng tinapay, bigyan mong ahas, di ba? Hindi, di ba? Tayo pang masasama. Kumbaga, what more nga naman ng Lord, di ba? Ibibigay niya yon. So, yun. Tapos, sinasabi din po dito, praise, ang pagpupuri, ay boses ng pananampalataya. It releases God's power. Di ba? Hebrew 11:30. By faith, the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. O yung ipag-ikot nila, di ba? Gumuho yung wall ng Jericho by faith. Di ba? Sabi dito, by faith. So yung, di ba? Yung faith can move mountains, di ba? Kaya, yan, wall lang. yung pananampalataya natin, yun ang dapat nating palaguin. Ang faith believes and praises God even before seeing the miracle. Kahit di pa nga, yun nga, sabi ko kanina, hindi pa natin nakikita, kailangan nagpupuri na tayo. Nagpapasalamat na tayo. Ibigay o hindi, di ba? Yes, magpasalamat na tayo. 17, and the city shall be a curse, even it and all that are therein. Only Rahab, the harlot, shall live. Dito, God commanded that everything in Jericho be devoted to Him. Diba? Para sa Kanya.
except si Rahab at saka yung family niya. Imagine na save si Rahab. Diba? Kasi si Rahab, iba yung puso niya. Mayroon siyang pananalig sa Diyos si Rahab. Diba? Naniniwala siya sa Diyos. Kaya siya na-save because of her faith. Diba? Opo. So, James 2:25, was not Rahab the harlot justified by works, diba? When she had received the messengers. So dito na justified siya by her works, diba? Sumunod kasi siya doon. Diba yung tinanggap niya yung mga messenger, yung mga spy, diba yon, mga spy? Spy po. Diba? Sumunod siya So doon na justify siya. So bilang isang harlot o bilang isang patut o prostitute siya, diba? Pero kita mo naman po, naging ano siya, kalugod-lugod siya sa Diyos. So, no matter where we stand, ano tayo, yung anong klaseng tao tayo, marumi tayo, di ba? Lahat naman tayo kasi makasalanan talaga. Pare-pareho lang, di po ba? So, yun. Kagaya ni Rahab, doon pa di ba yung genealogy ni Jesus, doon pa nagmula, di po ba? Imagine, yung pinanggalingan ng Diyos, di ba? So, ang mercy ng Lord, umaabot yan kahit sa the most unlikely person. Kung merong faith at obedience. Kasi si Rahab may faith at saka sumunod siya. 18, and ye in any wise keep yourselves from the accursed thing. Ito yata yun God warned them to avoid sin or obedience as it could bring distraction to the whole nation. Pasensya na po kayo, binibilisan ko na kasi kami ba ay nag-overtime na? Hindi ko po alam, ano? Kaya nga. Baka kasi nag-overtime na kami. So, yun po, ito yata yung Sharon, no? Hindi. God warned them to avoid sin or disobedience as it could bring distraction to the whole nation. Doon sa 18 po yan. Tapos na? Hindi ko kayo napanood. Sabi, tapos na tayo? Oh. Tapos na ba? Hala. Okay. Hindi kasi nagme-message si Wen, kaya akala ko tapos na. Ayun, ako. Ingatan kayo ng Lord. Nakagat daw ng stray cat si Paula. Hala. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Diba ba? Victory in life requires purity of heart. Yung sin, yung kasalanan ay nagbablock sa blessing ng Panginoon. Opo. Diba ba? Alam na natin yan, diba? Huwag nang natin kakalimutan. Tapos sabi sa 19, but all the silver and gold and vessels of brass and iron are consecrated unto the Lord. Everything valuable belong to God as an offering of thanksgiving for victory. Victory must honor God. Diba? Yung ating victory, dapat in-honor. Kung ano yung ating yung bless sa atin ng Panginoon, maibalik natin. Okay po. Okay. Okay, thank you po, Sis Ana. Okay. Kala ko po, naputol na. Ayun nga po, dapat i-offer natin talaga yung best, yung, diba? Katulad ng bagong sweldo, diba? Diba sa atin ganun, pag bagong sweldo, yung kaugalian parang kinikip yata, or bibili ka ng bagay na mare-remember mo for the rest of your life, parang ganun. Remembrance. Ganun. Pero dapat, i-honor natin sa Lord talaga yun. Yung ating, not just our wealth, our hearts, and everything we have, diba? Yung talents natin, diba? When we give God the glory and honor first, ayan, He blesses and protects what remains. Yun, diba? So, sa 20 naman, so the people shouted when the priest blew with trumpets at yung wall the wall fell down flat and they took the city. Ayan na. Ito na yung moment of victory. Diba? Na nagmula sa pananampalataya. Diba? True faith. Obedience, yung kanilang pagsunod, yung specific instruction ng Lord na umikot ng one time in 6 days, tapos dun sa ika-7 days, 7 times. Diba? At ang kanilang pagpupuri. So dito po, hindi ito human effort. Diba? Hindi ito yung
ah, marami kasi sa atin gagawin na, eto gagawa ako ng mabuti kasi kalugod-lugod sa Panginoon. Pero yan ba yung pinapagawa sa'yo ng Lord, 'di ba? Hindi pala, ito pala, hindi pala yan, ito ang pinapagawa sa'yo. Hindi, kasi sa'yo, mas convenient ito, or nasa comfort zone mo ito ang gagawin mo. So, wrong, error, di po ba? Hindi hindi yung ating yung sarili ang masusunod. Like, dati kasi lalala ko yung fasting. Sabi ko kay Wing, bakit ganong oras? Sabi ko, kasi may pwede bang mag-fasting yung oras ko? Sabi sa akin ni Rowena, hindi ikaw nasunod dun, te. Hindi oras ng Lord yun. Ito yung Tama, oras ng oo. Lord, di ba? O nga no, sabi ko, di ba? Sabi ko, o nga no, ako nga pala masusunod dun. See? Marami, most of, lahat halos ng Christians ganyan. Kasi gagawa naman ako ng mabuti, naiintindihan na yan ng Lord, di ba? Hindi po ganun. Dapat susunod tayo sa Lord yung kanyang specific. Pag sinabing pumunta ka sa kaliwa, walang tanong-tanong, punta ka sa kaliwa. Di ba? Ganun din na nangyari sa buhay ko. Inalis ako pinapunta ako ng Lord doon, umalis ako. Ang dami nagsasabi sa akin, bakit? Di ba? Mali yung gagawin mo, mali nga. Pero, yung mali, yun ang nagturo sa akin. Sa tingin ng tao, mali. Pero sa Lord, hindi. Di ba? Katulad yung pag-alis ko sa di ba? Nilipat ako sa ibang lugar. Sumusunod lang ako sa Lord kasi ako mismo hindi ko alam. Empty na ako sa daming nagpapayo. Nakakalito pala talaga. Kaya pag may humihingi ng payo, mas maganda talaga sabihin mo, yung manahimik. Stay silent. Pakinggan mo yung voice ng Lord. Hindi kayong natataranta, anong gagawin ko, ganyan. Nakakalito talaga. The more ka nagkakamali tuloy, the more ka nagkakasala. Sa mabuti, iba talaga yung pagsunod na yung nananahimik ka at umaasa ka lang sa ating Panginoon. And later on talaga, makikita mo na yung mga reasons. Diba si Susie, no? Sabi nga ni Susie, Yes po. Kaya ka pala dinala dun sa Akishima, kung hindi, ma-ooperahan ka, magkano yun? Naalala ko yung sabi ni si Susie. Diba, na-opera ako ng di oras, diba? Lahat for free, diba? Parang may malasakit din dito. Yung kagaya sa Pilipinas, yung malasakit. Diba? So, yun po, dito yung meaning ng yung ating faith, yung obedience and praise, yun yung bagsak ng wall of Jericho, di ba? Sa atin din, yung ating mga hadlang, yung mga ating mga kasalanan, yung mga ating mga sarili natin palagi ang ating inuuna, sinusunod. Di ba? Kailangan mabagsak din yan. Kailangan ma-fail flat din yan. Kailangan mawala diba? yan. Wasakin ng Lord. Ipawasak natin sa Lord. Hindi natin kaya, yes. Kasi hindi kaya ng human effort yan. Kung hindi ng power of presence and yung power of praise, yung God. Ang kailangan niyan ay ang ating Panginoon. Sabi sa Chronicles 2 Chronicles 20:22, when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments against their enemies. Diba? Yan yung cross-reference niyan. Worship and obedience invite the presence and power of God to break down walls. See? In our lives, yung fear, yung sin, yung sickness, and doubt. Hindi na tayo dapat nagda-doubt. Diba si Susie? Kalimutan na natin si Doubt, si Miss Doubt, si Mrs. Doubtfire. Yung moving Mrs. Doubtfire. The fall of Jericho symbolizes the breaking of barriers, no? So yung wall of Jericho, yun yung nagsisimbolize yung breaking of that block our spiritual growth. So yun pala yun, yung ating mga walls, yung ating mga ayaw nating mawasak. Hinahayaan natin na nakastay lang siya doon. So yun nagbablock ng ating blessings, yung ating most especially yung spiritual growth. Kapag hindi ka natutong sumunod sa Lord, hindi ka lalago spiritually. Magi-stay ka doon sa iyong katayuan. Sayang naman, di po ba si Susie? Siyempre lahat tayo gusto natin move forward, mag-progress, di ba? Hindi yung
hindi yung magstay lang tayo, kampante na tayo, bilang tayo isang nakikinig lang, 'di ba? Masarap din yung mag-share. Dati takot tayo, 'di ba, no, si Susie, parang ayaw natin mag-share, takot tayo kasi hindi natin alam. May konting takot Pero pa rin ako ngayon. kaya Pero, lang kaya lang mm, ngayon, alam na natin na ang Lord naman yung kikilos. Sabi nga, 'di ba, yes ang po. Lord ang Mm, maglalagay. Huwag tayong mag-alala kung ano yung sasabihin. oo. Kasi siya yung maglalagay ng words kung ano yung sasabihin mo. So, Minsan nga po 'di ba, totoo yun. nakakapagtaka na kapag may humingi sa'yo ng advice spiritually 'di ba, nakakasagot ka 'di ba? Nabibigyan mo siya ng Ako, mga verses, yung mga gano'n na parang minsan na-ano ko ba yung sarili ko na, "Ako ba yun?" Parang gano'n. opo, 'di ba, pati ikaw ma-a-amaze, mabi-bless ka dun sa sinasabi mo, Hmm, 'di ba? Pero kasi hindi mangyayari yun kung hindi ka talaga mag-aaral. Kasi ang magre-remind sa'yo nun siyempre, 'di ba, no, si Susie, yung Holy hmm, Spirit. Inaral mo yes po, kasi yun. hmm, Naaral na natin kasi kaya alam na natin, 'di po ba? I-re-remind na lang tayo ng Holy Spirit. Kapag may nagtanong sa'yo, alam mo na, 'di po ba? hmm, Gano'n gano'n ang power ng Lord, 'di ba? Hindi 'yon sa opo, atin. Ito, kagaya nito, hmm, nag-aaral. Sino ba nagbibigay ng wisdom sa atin, 'di ba? Ang Lord, yung hmm, Holy Spirit niya ang nagbibigay ng guide. Marunong lang tayong sumunod. 'Yun na nga, kagaya sa fasting, 'di po ba? Hmm, yung 'pag may oras ng fasting. Fasting lang kasi naiaano ko 'no, pinakamadaling example na maibibigay ko kasi example, opo, 'di ba? Kasi nung simula kasi nung nagfa-fasting, nag-aaral, doon ko na ano na, na-realize na, ay oo nga, parang naiintindihan mo na, 'di ba? Kahit mapunta tayo sa kagaya nito sa Joshua, dati hindi natin 'to kayang ipaliwanag kahit hmm, 10 o 30 times natin basahin ito, hindi natin ito mauunawaan, 'di ba? Pero salamat sa Espiritu ng Panginoon kasi siya talaga yung nagbibigay ng wisdom sa atin. opo, 'Di po ba? Siya lang talaga, hindi sa ating sariling, hindi natin puwede kasi matalino tayo 'no, hindi tayo aabot sa pamantayan ng Panginoon, napakalayo. At saka yung ano yung sabi ni pastor, nagustuhan ko yun, yung humility is hmm, almost daw, 'di ba, obedience, hmm, 'di ba? Yung sinabi niya ng Bible study natin, 'di ba? hmm. Saan ba yun? Nasa ano ko yun, kanina nag-aalala ko, nag-aaral ako ng Diyos isusulat ko diyan, eh. Ay gano'n, Opo, 'di ba? So, yun po ah, hmm, tayo ay, nasaan na yun? Nawala yung aking, hmm, okey ka nawala na na po? yung opo, yung aking yun, Hmm. yan. Okey na po. Dagdag ko lang po yung tungkol po kay Rahab 'di ba? Opo, Kumbaga, pati po kasi 'di ba yung family niya naligtas din. Hindi lang si opo, Rahab, pati yung mga family niya, yung relatives niya, basta yung mga lahat lahat ng tao na nilagay niya do'n sa bahay niya 'di ba? Na-extend sa opo, kanila yung glory ng Lord, yung grace ng hmm, Lord na-extend sa kanila. mm, 'di ba? Na Gano'n din nakakatuwa, 'di ba? sa'tin. Mm. Opo, gano'n din Oo, kaya sa'tin, nga 'di po, ba? eh. Mm. Kaya yung mga anak ko na malayo na sa'kin ngayon, patuloy ko pa rin ipinapanalangin like si Jonel Hmm, at si Akihiko, malayo sa akin. So, 'di ba? Kasi hmm, mai-extend talaga yung grace. Gano'n din ang prayer ko sa Lord, 'di ba? Tayo siyembreng mga ina, 'di ba, masakit hmm. sa'tin 'yan, 'di ba? Pero Okay, napakabuti pa so rin ng Lord, hmm, opo, 'di ba? So, dumako na po tayo sa ating, closing prayer. Magli-lead po si Sister Len. Tayo po Tayo po, manalangin. sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, Ama naming Diyos na buhay, maraming maraming salamat po sa gabing ito, sa aming mga narinig na salita na nagmula sa iyo. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na makita sa aming pamumuhay ang mga salita mo, Panginoon, na natututunan namin. Lord, ituro mo po sa amin ang papuring may pananampalataya. Salamat din po, Lord, sa paalala na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa iyo lamang at hindi sa sarili naming kalakasan.
Tulad ng ginawa mo sa Jericho, turuan mo po kaming sumunod, magtiwala, at tulungan mo po kaming pabagsakin ang aming mga Jericho walls na nagiging balakid para makamit namin ang iyong mga pangako sa amin, O Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na matutong magpuri kahit hindi pa namin nakikita ang mabuting plano mo para sa amin. Palitan mo po, Lord, ang aming mga takot, O Diyos, ng matibay na pananampalataya. Ang aming mga pag-aalinlangan ng walang patumpik-tumpik na pagsunod, O Diyos, at ang aming pagtahimik bilang pagpapakita ng aming pagtitiwala sa iyo. Kahit dumaraan kami sa kanya-kanyang struggle sa buhay, nawa ay magsilbing papuri ito na nagbubukas ng iyong awa para sa amin. Tulungan mo kaming manatiling tapat hanggang sa huli, O Diyos. Magsumikap at umasa sa iyo lamang ng may pananabik, Lord, at kagalakan sa iyong presensya. Muli, salamat po sa buhay ng bawat isa, sa mga nakinig ngayong gabi, Panginoon, at sa mga darating pang gabi ng pakikinig sa gawain ito, sa buhay ng aming pastor, ang aming head pastor, si Pastor Aldwin, at sa lahat ng mga pastor ng Foam Family o Fishers of Men, at mga kapatiran sa Antipolo, Bicol, sa Piduran, sa Dulong Crusher, gayon din po ang BS Japan, ang Foam Senior, Junior, and Foam Kids, at iba pa pong mga outreach ng Foam Family. Patuloy mo po kaming bigyan ng desire sa aming puso na kilalanin ka, O Diyos. Hipuin mo po ang puso ng bawat makakarinig ng iyong salita at maunawaan namin na ikaw lamang, Lord Jesus, ang makapagpupuno ng aming mga pangangailangan ng tunay na joy na pilit naming hinahanap sa ibang bagay, sa karangyaan, sa mga material na bagay, sa mga maling pag-ibig, sa mga partner, at iba pang marami pong iba. Lord, maraming pong salamat sa iyo. Lahat ng tagumpay at kataas-taasang papuri, Panginoon, ay para sa iyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you po, Salamat Sister po. Len. Ayan, thank you din So, dumako no? po tayo sa shoutout. Sister Len, ikaw na rin po. Paki. Asa na yung, wala pa akong na-receive na shoutout. Saan ba yun? Wala pa Live pa ba tayo? Pasensya na po kayo pag kaming dalawa ni Sister Len nag-speak live. Ang taga. Pasensya na po. Nasaan ba yung ating isa-shoutout? Shoutout, Sis Ana, yung shoutout sa lahat ng mga nakinig. Ayan, nakikita ko Shoutout po sa inyong lahat. Pasensya na po. Hindi ko po, si Brother Tony Paulo, si Sis Loy, si Mirna Pasensya na po, hindi ko kasi nakikita yung screen eh. Hindi ako makaano yung live. Hazel Ann Paulo, si Ate Shoutout Shirley, po. hello. Ayan. Mm. Nandi daw sa chat. Saan? Okay. GC. Ayan. Nakita mo na, Sister Len? Ay, nawala Sister Len. Shoutout po kay Hazel Ann Paulo, kay Mary Ayan. Teves, kay Sister Weng, kay Leah Floron, Mio Kikida, Sister Irene, thank you, kay Sister Lois, kay Brother Jerry Pasqua po, kay Bing Badiable, Arlene Lego po, Thank you. shoutout po sa inyong lahat, kay Denny Rose Salisi, kay Janet Lego po, kay Baby Kabading, ikaw Sister Len, Lea Joy Salisi, basahin mo po yung iba, Bernard Badiable, at kay J. Lumen po. May Nakita mo na? karagdagan po ako. May karagdagan Noriano. Marami po dito, Sister Len. Rus or Ras, Ching,
Tony Paulo po, kay si CJ Hernandez, Risha Martinez, Sis Micaela, kay Fatima Bantoy, Jasmine Villegas, Shirley Lancaster, Pastora Mirna Halcon po, Jovel Molasgo from Burias, Brother Domson, Paraiso, Sis Jubilee Vismanos, Jenny Evio, Sis Morena Flores, Jake Verano, Gida Lompines, Sis Jessica Villar, Erhizandro Reyes, Alfred Talosig, Heidi Partulan, hello po Sandro. dyan sa Uzbekistan, Brother Jun Ropio, Ricabel Losito, Normita Marce, at sa mga churches po natin, FOM Bicol, sa Tapel po, sa Badian, Teodoran, Wow. FOM Dulong Crusher, at ang main po natin, ang FOM Antipolo. Kabadian pala, no? Hello, thank you po. Meron ka pong idadagdag pa, Sister Len? Opo, Shout meron out. po. Si JC Pilayo po, thank you po. Si Guada Thank Guarin, si Milet Licerio, si Maria Vida po, si Richard Cruz and family, si Satria, si Susie, at Hello saka po. yung mother nila. Si Mariflor Pon, si Lueta, si Luz Malipisan, at saka si Mimi de la Cruz. Hello. I hope na Ay, thank you. makapanood kayo, diba? Yan. Oo nga. Sino pa ba? May announcement po tayo, ano? Ay, meron pa ba, Sister Len? Okay na po. Speak Life Day 35 po tomorrow, no? Si Brother Christ Paraiso and Sister Lisa Paraiso of FOM Tapel. Oh. Manood po tayo bukas. Antabayanan po natin sila, no? Opo. At Sige, meron pong ang 3rd anniversary po ng FOM Antipolo, no? 3rd anniversary na po nila on October 26 sa last Opo. Sunday po of this month. Opo. Sayang, di tayo makakasama, Sister Len. Oo nga. Sayang. Thank you po sa lahat ng nanood. Pasensya na po, ginabot na po ng ganitong oras. Opo. Maraming salamat po sa mga nakinig. Thank you Patuloy po. Tayo. Opo. Sa Panginoon. Yes po. Sa Panginoon. Opo. Okay. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Flying kiss daw. Ganun. Flying Biglang kiss. nahiya. Biglang nahiya. Thank you. God bless. Thank you po. Ayun. Okay na, Patayin no? ko na. Wala na tayo sa live. Ewan ko po.